So, ayan, good morning po. Pwede po ba kayo may interview? Okay lang. Sige po. Ano po name nyo? Ako pala si Mrs. Eden Contigno. Okay po. Ilan taon na po kayo? 55 na ako Nasaan po kayo nakatira? sa St. Martin Street. Okay po. May konti lang po akong katanungan. So, una po is, paano mo po nasimulan ang iyong negosyo? Nagsimula ang aking negosyo sa maliit na puhunan sa halagang 4,000. Okay po. So, pangalawa pong tanong is, paano mo po ibinebenta ang iyong negosyo? Or dito sa pagsasari-sari store? Ang pagbinta dito kasi, kami, yung retailer ang tawag dyan. Retailer po. So, pangatlo po is, ilang empleyado po yung meron kayo para sa pangangasiwa or sa pagbebenta ng iyong negosyo dito po sa sari-sari store? Wala naman kaming kami lang talaga. So, ano po yung problema ang naluktas ng iyong negosyo? Kahit papaano, kahit maliit lang ito, kahit papaano nakakatulong siya. Nakakatulong naman po. Ang pangangailangan namin sa loob ng aming pamamahay. Okay po. So, kumikita po ba ang inyong negosyo? Kumikita naman kahit papaano. Okay po. So, sapat po ba ang iyong negosyo para matustusan yung mga pangangailangan ng iyong pamilya? Kahit papaano Sapat na yan. nakakatulong. Opo. So, mayroon po ba kayong anumang pagkakataon na kailangan mong isara ang tindahan? So, ano po yung mga dahilan? Kapag po ba mahina, ganon, sinasara niyo po ba agad? Hindi naman. Yung May times. nagsara lang ito nang nag-pandemic talaga. Ayun po kasi yung time na mahina kasi nga mahina at pinapasara saka talaga. hindi kami makapamili ng Okay po. So, sa isang simpleng sample range, sa isang araw, so magkano po yung kinikita nyo sa pagkakaroon ng sari-sari store? Hindi kasi pare-pareho ang kita. Mayroon na May times na malakas talaga. Minsan naman malakas. Hindi pare-pareho. So, gaano po katagal na hinahandle nyo po or binuksan nyo po yung pagkakaroon ng sari-sari store? Na ito? 6 years na. 6 years, matagal na rin po. So, madali po bang humawak or magpalago nitong negosyo na to? Nitong sari-sari store? Kailangan lang talaga tiyagaan. Tiyagaan po. Kunting pasensya sa mga Sa mga, customer. kahit hindi siya malakas or gano'n. Hindi mo na. So, ilan po lahat ng mga anak nyo? 3 yung anak ko. 2 babae, bunsong lalaki, nag-iisa. Yung panganay ko, tapos na yun siya ng pag-aaral, 4 years sa IT. Yung pangalawa ko, tapos din yun 4 years, business naman. Okay. Ayun, yung panganay ko, nang nakatapos na siya, nagtrabaho, pinaaral niya ngayon yung pangalawa ko. Okay po. So, bali, yun po yung naitutulong ng mga ngayon. graduated nyo na anak na Ngayon, nagtatrabaho. nang natapos na yung dalawa ko rin, sila naman ngayon nagpaparal sa bunso Sa bunso. ko. Okay po. At lahat ng mga gastusin namin sa loob ng bahay, sagot na lahat ng mga anak ko. Okay. Tubig, ilaw, bayad sa upa, Mm. at itong tindahan na ipundar niya. At saka yung bahay ngayon na pinapagawa ko, yan ang naipundar ng 2 kong anak. Okay po. Thank you po. Hi, panibagong araw na naman. Panibagong araw para kumita at umasin. Oo nga, kailangan natin sipagan araw-araw. At lalago rin ito sa sari-sari store natin. At hindi na ako kailangan lumayo para magtrabaho. Hi, sana nga umayo na rin sa ating negosyong ito.
Marami na din tayong napatayong negosyo at nasubukan, pero hindi tayo nagtagumpay. Basta wag lang tayo pisuko kasi magtatagal din naman tayo sa negosyo nito. Ano po? Ano po? Para sa inyo to lahat mga anak. Ngayon ko na po muna magbabantay dito. Magpahinga po muna kayo. Sige anak. Thank you tinutulungan niyo po. Wala din po. Wala po yun na. Napag-graduate na po kami ng tindahan na to kaya dapat lang po na tumulong kami. Sige anak. Thank you. Paano ka pumasok saan? Tao po! Ano yun? Hi, Mars! Hi, Mars! Long time no see In fairness, ang laki ng bahay mo ha. Talagang negosyante ka na. Eh, maganda kasi magpatayo dito sa lugar na to. Tsaka malapit din siya sa court. Tsaka maraming mga tao dito. Buti nga natulungan ako ng business na to para matulungan yung mga anak ko mapag-aral sila. Mabuti at may kinikita ka dito at may pangbukas kayo pang araw-araw mo. Oo, napagtapos ko ang mga anak ko dahil sa pagtitinda ko ng sarili-sarili. Wala eh. Hindi ka tulad ng iba natin kumare, nagsarado na ikaw. Sado bukas pa. Oo naman, kasi maganda talaga magpatayo dito. Lalo na yung ibang mga nagsaranan, saka yung iba, mga malalayo pang lugar, dumadayo dito para mamili, ganyan, mag-grocery. Ayun. Napakaswerte mo naman sa tindahan. Oo naman, kaya pag pasyal ka naman dito, pwede ka naman. O siya, Mare, parang mauna na ako at sitasin mo pa ang mga estudyante. Bye, Mars! Sige na, Bobby, na ingat. Sabi din mo masama. Ayusin natin yung buhok mo, nak. Ang haba na pala ng buhok mo. O, kahit naman na siguro tumulitan, sobrang haba na eh. Baka nenay, tama na yan, nagugutom na ako. Sige, punta ka muna kaya dun sa tindahan ni Aling Eden para makautang tayo ng sardinas at para makakain ka na. Okay po. Ay, sabi daw po ni nanay, utang daw siya ng sardinas. Sardinas? Ilan ba? Isa lang. Yung hindi sana maanghang. Etong tigo or red? Youngstown. Yan, kulay green. Hindi po, hindi po kami. Wala. Buti may kinikita ka pa dito. Sobrang dami na utang sa'yo. May nagbabayad ba dyan? Oo naman, meron naman sa mga pinapautang ko. Siyempre, kailangan, alam mo din yung goal mo na maging tulong din sila sa pagpapautang sa'yo. Alam din nila dapat na magbabayad din sila. Kasi once na pinautang ko sila, tapos hindi sila nagbayad, edi, ayun yung goal ko. Hindi na sila makakaulit. Ganyan. Mars, buti hindi ka nalulugi dito, no? Sobrang dami ng utang sa'yo. Nagbabayad ba yan? Oo naman, nagbabayad naman sila. Siyempre, kailangan yung goal mo is makatulong din sa iba. Mars, parang charity po naman kayo. Parang lalong hindi ka kikita dyan. Siyempre naman, pili lang yung dapat kong pautangin. Kasi yung iba na na rin ako parang na-experience ko na rin yung iba na nagpapautang ako pero hindi sila nagbabayad, ganyan, tinatakasan na lang ako. Siyempre kailangan, na yun, yung lesson na sa'yo kapag nagpautang ka dun sa mga kailangan. Pero binabalik din nila sa'yo yung inutang. Para makaulit sila. Ayun. Ay, Mars, oo nga pala. Bakit sarado ka ng Saturday? Anong gano'n? Bali umalis kami noon. Sinundo ko yung anak ko sa airport. Then, nag-celebrate din kami after.
Ay, bongga, ito ang nagsasara ng masaya. Bira lang naman kasi yun kapag may ganap lang sa labas, pinapasok ko kita kasi ako lang ang nagmamanage dito. Napakadali lang sa'yo patakboy ng negosyo, napakaswerte mo talaga. Oo nga, agree ako dyan. Ang daming swerte na dumarating sa'yo. Grabe ka. Hindi, Katake mo. kung alam niyo lang, maraming pinagdaanan tong business na to sa sari-sari store. Kasi noong una, maliit lang to Magkano lang yung naging puhunan ko bago naging successful yung business ko. I mean, nagtagal siya. Kasi dati, marami ako naging business bago to. Then, ayun, pinagplanuhan ko muna bago ko siya doon business na. Nagsimula muna to sa maliit. I mean, nagpuhunan muna ako ng 4K bago to napalago. Kasi nung una, marami akong mga napatakbong business bago siya naging successful na ganitong maraming mga customer, ganyan. Kasi yung goal ko din is magpa-utang din sa iba and sa mga nagbabayad. Parang binabalik din sa akin yung mga tinutulong sa akin. Tinutulong ko rin sa iba. Oo nga eh, parang nakakapanghinga yung maglabas ng pera. Lalo na kapag di mo alam kung babalik ba sa'yo o Hindi naman kasi ganun karami yung pera natin para tatakbuhin yung pang-alaman mo. Sa mga lalo na sa mga pinapautang mo, gano'n. Marami na rin kasi ako nag-experience na ganyan, lalo na marami nang tinakbuhan, marami na nagpautang. I mean, Bakit namin isinadula ang mga kaganapang nangyayari, at ang mga mangyayari pa para sa mga tao may ganitong klaseng ng negosyo. Kadalasan natin nakikita. Madalas niyo bang naitatanong, paano kaya nagsimula ang negosyong nakikita niyo sa daan? Bakit ang laki? Magkano kaya ang naipuhunan nila para magsimula? At ang layunin ng video na ito ay para ipakita sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng taong may kakayahang magsimula ng malaking negosyo at sa mga taong nagsisimula pa lamang at hindi ganun kalakihan ang puhunan. Makikita natin sa isinadula na ang kadalasang dahilan ng pagsasara ng negosyo ng isang may kaya ay ang emergency, may pupuntahan o walang magbabantay lang. Hindi katulad sa mga dahilan ng mga mahihirap o maliliit na negosyante. Ang kadalasang dahilan ay walang puhunan, emergency, walang magbabantay, o kaya ay nalulugi. At makikita rin dito ang pagkakaiba ng layunin ng isang maliliit na may-ari ng negosyo at may-ari ng malalaking negosyo. Makikita natin sa pagsasadula na ang layunin ng may-ari ng malaking negosyo ay ang makatulong sa iba at hindi lamang sa sariling pamilya. Samantalang, ang mga taong may-ari ng maliliit na negosyo, ang kadalasang dahilan ng pag-ooperate nila ng negosyo ay para sa paglago ng sariling pamilya o para makatulong sa sariling pamilya at makaahon sa kahirapan. At ang pagkakapareho naman ng maliliit na may-ari ng negosyo at malaking negosyo ay lahat sila ay nagsisimula sa maliit lamang na puhunan. Subad ang malaking pagkakaiba. Karamihan sa may-ari ng maliliit na negosyo ay galing sa utang ang kanilang pinampuhunan. Samantalang ang may mga may-ari ng malalaking negosyo o may kakayahang magsimula ng negosyo ay galing sa ipon, kaya mas lumalaki pa ang kanilang negosyo. At yon ang layunin ng video na ito.